Kahit abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Lao PDR, tutok din siya sa sitwasyon ng ating mga kababayang naiipit sa giyera sa Lebanon, kung saan inatasan niya ang Department of Foreign Affairs na agad tulungan ang mga Pinoy sa Lebanon na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, tama ka dyan at minamadali na nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapauwi sa mga Pilipino na nasa gitna ng sigalot sa Lebanon ngayon at agaran itong tulungan pagbalik ng Pilipinas. Angelique, ito ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Foreign Affairs kahit na hindi pa umaakit sa Level 4 alert ang sitwasyon sa Lebanon at kinakailangan ng mandatory repatriation. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang nasabing bansa dahil sa mayroon pa rin naman itong working government. Gayunpaman, hinihikayat na nila ang mga Pilipino, partikular ang karamihan sa 11,000 rito na nananatili sa mga lugar na tinatarget din ng Israel na samantalahin ng umuwi pabalik ng Pilipinas habang bukas pa ang mga paliparan. Nanawagan tayo rin sa Israel na yung kanilang action should be under principles of international law, including proportionality, avoid civilian casualties. Dagdag pa ni De Vega, patuloy na kumikilos ang embahada para sa paghahanda ng repatriation, travel documents at iba pa para sa mga Pilipino na magnanais bumalik sa bansa. Ayon sa DFA, sa ngayon ay nasa mahigit 500 Pilipino ang nagnanais ng umuwi, kung saan 182 dito ay reserved habang 400 dito ay naghihintay na maproseso. Paliwanag ni De Vega, isa sa pangunahing utos si Pangulong Marcos Jr. ay tulungan agad ang mga Pilipinong uuwi, gaya ng financial assistance at reintegration katuwangan DMW, OWA, DSWD, DOH at iba pang concerned agencies. Right now, government officials, including myself kanina, we're briefing the President because we're looking for other options. Kung kailangan mag-charter ng flight, magpadala ng C-130, all options kinoconsider, pero ano dapat ang best option. Angelique, nananatili naman bukas ang komunikasyon o yung linya ng komunikasyon para sa mga apektado sa South Lebanon, kung saan ayon sa DFA ay may pagdami ng bilang sa contact na tumawag sa kanila na nagsasabi naroon sila sa lugar. At panawagan rin ng DFA sa ating mga kababayan sa Lebanon na maaari din silang dumiretso sa embahada para doon pansamantala manatili. Angelique? Yes, Joshua. So ngayon, voluntary repatriation lamang. So nakikiusap lang tayo sa kanila. Pero kailan hahantong sa mandatory repatriation? Yes, Angelique. Mangyayari yan pagka umakyat na sa Alert Level 4. Pag nagkaroon na ng wala na ang peace and order sa Lebanon at pag hindi na nga gumagana ang kasalukuyang pamahalaan sa nasabing bansa. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.